Good morning po sa ating lahat. We can all be seated in the presence of the Lord. Kamusta po po? Kamusta po kayo? Amen. Praise God. It's good to see you. Pakisabi mo naman sa katabi mo. Sige po, tayo po muna ay manalangin so that we can continue to prepare our hearts for the message ng Lord sa atin ngayong umagang ito. Father God, salamat po ngayong umagang ito. It is not an accident that we are here in this place. And it's so good, Lord, to Be in your presence. Salamat po, Lord, for the joy, for the peace, and we continue to pray for your Holy Spirit to continue to lead us and guide us as we listen to your words. And I pray, Father, that mangusap po kayo personally to each and every one of us and continue to transform our hearts, Lord, as we listen to your word. Dalangin ko, Lord, mapalakas po kami, patuloy po kaming mabago ng iyong mga salita. Lord, salamat. Your words are already blessed, oh Lord God. And we continue to acknowledge you, Holy Spirit. You are po our senior pastor, our head, oh Lord God, Lord Jesus. Maraming maraming salamat po. Lord, your voice be heard this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Share ko lang po sa atin yung story na ito. Nangyari po ito noong September 8, 1989. No? Meron pong isang eroplano na ang tawag is Partner Flight 394. So, yun po yung pangalan ng eroplano. Itong eroplano na ito is lumipad from the airport ng Denmark. And then meron siyang laman na 55 katao. So, ibig sabihin, maliit lang yung eroplano na ito. No? So, mga ordinaryong pasahero, mga magpapamilya, and even mga workers, no, na papunta sa mga business meetings nila, yung mga nakasakay dito. So, sa simula po ng flight, everything is normal. Maayos po yung lipad ng eroplano, walang problema. Pero, habang nasa ere po yung eroplano, bigla po itong nagsimulang mag-vibrate ng matindi. Nanginig yung eroplano. Sino na po nakasakay ng eroplano dito? Okay. So, meron pong matinding vibration na nangyari doon sa loob ng eroplano. And, sa ilang sandali lang, naputol yung tail ng eroplano. Imagine that, kung ikaw ang nakasakay doon. No? So, wala pong warning na nangyari, no? Wala pong pagkakataon para makabawi yung piloto, at ang masaklap po is bumagsak yung eroplano sa dagat. At ang lahat po ng nakasakay ay namatay. Pagkatapos po ng aksidente, nag-imbestiga yung mga expert, of course, dahil meron pong 55 na casualties. No? So ang tanong po nila, anong sanhi? Anong reason? Bakit sila bumagsak? Ano ang mali? Okay? So, napag-alaman po nila na hindi po yung piloto ang may problema, hindi yung makina ng eroplano, at hindi rin po yung panahon dahil walang bagyo during that time. No? So, ang dahilan pala ng kanilang pagbagsak ay counterfeit bolts. Fake na tornilyo. Okay. So, yun po yung nag-cause ng pagbagsak ng eroplano. Ate Wilma, tornilyo lang, bumagsak sila. Kasi po, meron pong standard na sinusunod pagdating sa mga gamit ng eroplano para ma-withstand niya yung pressure na kailangan niyang harapin sa pag-akyat or paglipad niya. Okay? So, hindi ho pala pasado sa standard yung tornilyo na ginamit sa paggawa ng eroplano. So, paglipas po ng panahon, sa kakagamit ng eroplano na yon, humina yung
kanyang katawan. Kaya hanggang sa bumigay po yung tail. Ang tail po ng eroplano, yun ang nagko-control sa kanyang paglipad. Okay? So, malaking bagay po, okay, yung kanyang tail. No? So, ito po, pagkatapos na mangyari yung ganitong aksidente noong 1989, nabago po ang buong aviation industry. Ngayon, lahat ng gamit na ginagamit sa eroplano dapat verified. May standard, may tatak, no? May traceability kung saan kinuha yung mga piyesa. At wala pong puwang, walang space for counterfeit products. Okay. Bakit po? Dahil po sa aviation industry, yung mukhang totoo, pero hindi pala ay pumapatay. Okay. So mga kapatid, ito po yung ating mensahe ngayong umagang ito. Kung ilalapat po natin sa ating mga pananampalataya, no, delikado ang may pekeng pananampalataya. Mas mabuti nang alam mong walang pananampalataya kesa sa tingin mo meron ka palang pananampalataya pero ito pala ay peke. Amen? Mukhang totoo. Parang pag narinig mo, spiritual magsalita, hallelujah, praise the Lord. Parang fit naman pag tiningnan mo sa simbahan, no? Pero kapag pala dumating yung pressure, kagaya doon sa eroplano kanina, kapag dumating yung pagsubok, kapag dumating yung sakit at paghihirap, kung hindi pala totoo ang ating pananampalataya, hindi ito tatagal, ito ay bibigay. Amen? That's why the scripture commands us, dito po ako gustong magumpisa, sa 2 Corinthians 13 verse 5, ang sabi pong ganyan, suriin ninyo ang inyong sarili. Kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo, tignan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Sabi pong ganyan ng verse, huwag mong i-examine yung katabi mo. Ang i-examine mo, ang suriin mo, yung sarili mo. Huwag mong i-test ang katabi mo. Ang sabi dito, tignan mong mabuti ang iyong sarili. Amen? Hindi yung pag nagbasa ka ng Bible, para kay ganito to. Diba? Pag may narinig kang word, para sa asawa ko to. Sasabihin ko to mamaya pag nag-away kami. Para may pambato ko sa akin. Hindi. Amen? Tignan mo daw, suriin mo daw ang iyong sarili. Amen? Test yourself, not others. Yan po yung ating gagawin ngayong umagang ito, mga kapatid. Ititest po natin kung tunay ba talaga tayong mananampalataya. Alam nyo po, kapag bumili ka ng murang gamit or murang pagkain, let's say gamit na lang, kapag ito'y mumurahin, you don't need to test it. Tama po? Bumili ka ng ballpen, di mo naman yan dadalhin into someone na may license or nagtatatak para lang sabihin mo na talagang legit. Pero, kapag bumili ka ng pearl, diamond, and even gold, nire-require na meron tong tatak or dumaan ito sa pagsusuri para talagang alam mo that it is legit. Tama po? Ganon din po sa pananampalataya natin. Bakit kailangan suriin ang pananampalataya ng isang tao? Bakit kailangan itest kung tunay ang pananampalataya ng isang tao? Dahil napakamahal ng binayad para sa ating faith. Amen? Kaya po kailangan itest saan gawa ang ating pananampalataya. Made in China. Made in? Saan po ba gawa ang ating faith? Sa marupok po ba na quality of material o talagang sa pure
and legit na material. Amen. Ready na po ba tayo sa salita ng Diyos? Alam niyo po, yung message po natin ngayong magang ito, it's not meant to condemn us. Hindi yung pagdating mo dito, 5 feet ka, paglabas mo, unano ka na kasi nanliit ka sa mga sinabi ni Pastora. Hindi po. Okay? So, ang message po natin ay, ang goal ko dito is talagang i-analyze mo kung talagang totoo ka ba. Kasi ito po yung nakakalungkot at nakakatakot. Yung nag-a-attend ka, nag-pray ka ng confession prayer na, Lord, tinatanggap kita sa buhay ko. Pero pala at the end, is hindi totoo yung faith mo. Yun yung nakakatakot. Kala mo may faith ka, pero wala pala talaga. Amen? Kaya iti-test po natin ang ating mga sarili, hindi ang ating katabi. Kasi pag tinest mo yung katabi mo, parang ginudge mo na siya. Tama? Amen? Kaya po, pwedeng ma-hurt tayo, pwedeng yung ma-touch yung heart natin. Pero yun po ang heart ko, hindi yung to condemn us. Amen? But to encourage us to get serious with our relationship kay Lord. Amen? Nag-attend po kami ng lamay ng aming tito, the youngest brother of late Senior Pastor Paul. Siya po ay na-cardiac arrest. No? Walang sakit, walang maintenance. Inubo lang ng 1 week. And after that, he died. Ganun po ka-fragile ang buhay. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Di po ako nananakot. That's how life is, sabi ng Bible. It's like a mist. Di ba? Pag nag-spray ka ng pabango, after a while, wala na. Hindi mo na makita. That's how life is. No? Kaya po, ngayong umagang ito, our greatest assurance is kung talaga bang ang ating faith ay totoo sa ating Panginoong Jesus. Amen? I pray ito pong message na ito ay magbago ng ating lakad pagdating sa ating relasyon sa Panginoon. Kung dati hindi ka seryoso, ngayon magsiseryoso ko kasi you want your faith to be real. Amen? Amen po. At kung may pinagdadaanan tayo, malaman natin yung comfort ng Panginoon sa atin. Amen po. No, so ito pong message na ito is a challenge, lalo na sa mga matatagal ng mananampalataya. No, and kung ikaw ay bago pa lang na mananampalataya, it's also a guide for you na ano ba talaga yung tunay na pagiging Kristiyano. Hindi lang ito sanguso kung hindi nakikita. Amen? Amen po. Ready na po ba kayo? Okay, sige po. So, alam niyo po, sinulat ko dito, sabi ko, hindi lahat ng nakaupo dito ay ligtas. Hindi lahat ng kabilang sa anumang simbahan ay talagang mamamayan o anak ng Diyos. Yan po yung isang nakakalungkot na balita. Kaya po kung hindi po tayo sigurado ngayon na 100% made yung ating faith sa totoo, talagang quality, no? And now is the time to be sure na ikaw talaga ay isang mananampalataya. Okay. Ayoko pong sabihin nyo that pag nakaharap na kayo kay Lord at sabi niya, I never knew you. Kailanman hindi kita kilala. At sasabihin mo, yung pastora kasi hindi niya pinreach yung dapat niyang i-preach No? Alam niyo po, ito yung nakakalungkot. For the sake na dumami ang membro ng isang simbahan, minsan, no, kaya yung ayaw mong maka-offend, minsan nawa-water down yung gospel because ayaw mong makasakit. No? Pero this morning, kailangan pag-usapan po natin ano ba talaga yung totoo. Amen? Sabi po ng Matthew 7, verse 20, ganito mo daw makikilala ang tunay na Kristiyano. Makikilala nyo siya sa kanilang mga gawa. Kapatid, if people will look at your life, makikita ba nila, masasabi ba nila
that you are a true disciple of our Lord Jesus Christ. Or mapapatanong siya na, Kristiyano ka pala? Amen? Hindi po sapat na magaling kang magsalita, mag-quote ng verses, at lagi kang present. Dapat makita po na meron talagang fruit ang ating buhay. Amen? At ngayong umagang ito, yung fruit po na pag-uusapan natin is real faith has, or real Christian has enduring faith. Persevering faith. Naiintindihan ko yung maraming pastors, kaya po siguro when they preach is they want to inspire you, they want to motivate you, maybe because naiisip nila, harsh na ang buhay eh. No? Tapos, pagdating ng tao sa Sunday, sesermonan mo pa. Kaya tuloy, madalas, parang nagiging motivational speaker ang pastor. Inspirational speaker ang pastor. Imbis na maging biblical preacher. Amen? Kaya nga po, ngayon mga kapatid, gusto kong bumalik po tayo. What is really the Word of God is saying? Madaming tao ngayon, gusto, pastor, nagpapatawa lagi. Ginawang comedy bar ang church. Sabi po ng Bible is that on the last days, people will only listen doon sa maganda sa pakinig nila. But I challenge you today, mga kapatid. Kailangan hanapin mo the real Word of God. Amen? Hindi lang yung, you will be blessed. You will have increase. Amen? Hanapin mo talaga what the Word of God is saying. Amen? Kaya po, sabi po ng Ecclesiastes, no? Sabi, di ba? You will know them by their fruits. Ang mga tunay na mananampalataya. Bakit ka magkakaroon ng fruits? And what is that fruit? No? Sa Galatians chapter 5, doon po natin makikita the different fruits of the Holy Spirit. There is love, joy, peace, goodness, patience, long-suffering, kindness. Amen? Those were the fruits na magpo-produce daw sa buhay ng mananampalataya. Okay? Kaya, ang sabi ng Ezekiel, bakit mo magagawa yon? Kasi sabi po ng Ezekiel 36, verse 26 to 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso, sabi ng Panginoon, at bagong espiritu. Ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking Espiritu, the Holy Spirit, para maingat ninyong masunod ang mga utos ko't mga tuntunin. If you will return to Matthew chapter 7, sinabi doon na hindi ko kayo kilala, kayong mapanggawa ng masama, or you who commit lawlessness. No, ang ibig pong sabihin doon is that you are professing you are a Christian, but paglabas or pagtitignan ng iyong buhay, it's like a double life. Hindi nagmamatch yung sinasabi mong pinapaniwalaan mo to your lifestyle, to the way that you live. Amen? Kaya sabi dito, because we have a new heart, because we have a new spirit, and the Holy Spirit of God will reside in us, masusunod mo na ang gusto ng Panginoon. Amen? Kaya po hindi ito puro head knowledge lang eh. Ito po ay baguhan ng buhay. Amen? Sabi po ng awit, Psalms 119:97, o gaano ko kinalulugdan ang iyong kautusan. Ito ang aking binubulay-bulay sa buong araw. Doon mo po malalaman na meron ka ng new heart. You are thirsty for the Word of God. Amen? Kaya, ito po is a challenge to us this morning. Test yourself. Question yourself. Am I really
a believer of Jesus? And not just a believer, am I really a follower of Christ? Many will say, I am a Christian, but ang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo, are you a follower of Christ? Even demons believe in God. Nanginginig pa nga eh. When you say the name of God, nanginginig pa nga sila eh. But they do not follow God. So what's your difference? If you believe but do not follow. Pakikalabit yung katabi mo, gumising ka. Kasi malamig eh. Baka yung mga fats natulog na. And I think, no, sa paniwari ko, sa assessment ko lang po, pwede akong mali. Yung parable of the sower, I think this is what kills the faith of many Christians. Ano bang pumapatay sa faith ng mga Kristiyano in our times today? Ito po ang sabi ng Matthew 13, verse 22. This is coming from the parable of the sower. So yung seed, which is the word of God, meron daw 4 na klase ng mga listeners or people who listen to the word. And this is one of those. So ang binhi na nahulog sa gitna ng mga tinik ay ang taong nakarinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin ng buhay at sa daya ng kayamanan, nasasakalang salita, kaya't hindi ito namumunga. Kaya pala, wala palang problema pagdating sa salita ng Diyos. Ang problema ay doon sa quality ng nakikinig. Merong mababaw, di ba? At meron namang naitanim doon sa matinik, okay? Doon sa thorny ground, no? Na tinatawag. When they listen to the word, they receive it, no? Tinanggap nila. Tumubo ang salita, okay? Nag-ugat naman, but hindi daw namunga dahil nasakal yung salita ng Diyos na narinig nila. Ano ang nanakal? Alalahanin ng buhay, pressures, trials, problems, the lure of life. They want to get rich in this world. At nasakal ang salita ng Diyos. Hindi ho ba sa panahon natin ngayon, madalas, that is what causing us not to bear fruit. Ang dami mong trials, ang dami mong problems, ang dami mong gustong gawin sa buhay, gusto mong yumaman, gusto mong umunlad. To the point na nasakal na yung faith, nasakal na yung word, hindi namunga. Amen? Kaya nga po mga kapatid, sabi po ng Matthew 16:26 sa atin, anong mapapala ng isang tao kung makamtan niya man ang lahat ng bagay sa mundo? Ngunit mawawala naman sa kanya ang kanyang buhay, or in other translation, kaluluwa. May maibabayad ba siya para mabawi ang kanyang buhay? Kapatid, I challenge you, huwag ka lang mag-prepare for your retirement, for the future of your kids. Pag-preparean mo din your eternity. What can you gain? Anong kaya mong ibayad sa Panginoon para matubos mo ang iyong kaluluwa kung mawala mo ito? Hindi ba't parang walang kwenta lahat? You will live maybe 80 o mapalad ka na kung makaabot ka ng 100, but after that is eternity. Ang tanong, saan ka pupulutin after that? Amen? Hindi ko sinasabi na dapat maging poor ka just for the sake na masabi you are holy o tagasunod ka ni Christ. At hindi ko rin naman sinasabi na pag mayaman ka, hindi ka na banal. Balance lang. Amen? Amen po? Ang right perspective is that
we have a God who provides for us. Amen? He became poor, so we became rich. But be careful for the desire to get rich. Baka masakal mo na yung faith mo, hindi ka na mag-grow because of that intense desire na magka-mansion, magkasasakyan. Amen po? At pero hindi ko sinasabi, huwag kayong magsikap para hindi kayo umangat. No, that's not what I'm telling you. Amen po. So, punta po tayo. I'm gonna share 3 points for us this morning. And ito po is narinig ko from the preaching of Pastor Peter Tanchi. No? And I believe akmang-akma siya dito po sa ating pinag-uusapan. Di ba kanina doon sa eroplano, because of too much pressure, ito ay nag-collapse, no? Nasira. Okay? So ngayon, mga kapatid, since tayo is also like an airplane, di ba? Sa ating mga pagsisikap, pag-andar ng ating buhay, we experience different trials, different challenges. Amen? Different pressures. Whatever age you are, there's already pressure sa ating buhay. So, ang tanong is, paano po tayo mag-respond today with those kind of trials and pressures? Okay? Ang sabi pong ganyan, titignan po natin yung sa Book of James. James, ang sumulat ng James is the half-brother of Jesus. No? So, titignan po natin yung chapter 1 ng James ngayong umagang ito. No? And si James, sinulat niya yung Book of James dahil nga nakita niya na ang mga tao ay merong cultural faith. When I say cultural faith, for example, because you were born in the Philippines, lumaki po tayo na kilala natin si Jesus Christ. Tama? In our previous religion or sinamahan na where doon po tayo lumaki. 'Di ba? Pag mulat pa lang ng ating mga kaisipan, we already know Jesus. Tama po? That's what you call cultural faith. Okay? It's the tradition. It's the prevailing religion in the country. Kaya yun na rin yung naging faith po natin. But, meron pong tinatawag na saving faith. This is the true faith that saves a person. No? At yun po yung diniscuss ni James sa kanyang libro, sa kanyang sinulat. Okay? Ito po yung pagtutuunan natin ng pansin. Paano ba tayo magkaroon ng totoong saving faith? Amen? So, alam nyo po, ito yung comfort na binibigay po ng Lord sa atin. Even though we are experiencing many trials, many problems in this life. Sabi nga, habang buhay ka daw, may problema. Kung ayaw mo daw ng walang problema, sabihin mo kay Lord, kunin ka na niya. Di ba? Ganun daw. Pero habang ikaw ay umihinga, hindi ka accepted sa problema kahit ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus. And ito po yung comfort ng ating Panginoon sa atin. No? So the Bible does not deny the existence na ganyan naman talaga ang buhay. May pagsubok, may trials, may pressure. No? Pero ito ang command ng Bible sa atin. Number 1 is to rejoice. Pangalawa is to pray. At pangatlo is to persevere. This is the 3 points that I would like to share to us this morning. How are we going to respond sa trials, sa problems? Sabi, rejoice, pray, and persevere. Okay. Sabi po ng Hebrews 4:15, this is the kind of God that we serve. Dahil po naging tao ang ating Panginoong Yesus, naranasan niya ang gutom, pagod, kalungkutan, matinding sakit ng katawan at loob. Hindi po siya malayo, hindi siya Diyos na hindi nakaka-relate sa atin, no? Dahil naranasan niya po ito. Sabi niya ganyan sa Hebrews 4:15,
nadarama rin ng ating punong pare, which is our Lord Jesus Christ, ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Amen. Baka akala mo, Diyos ka kasi, kaya hindi mo ako naiintindihan eh. Hindi po. The God that we serve became a man so that ma-experience niya kung paano maging tao, paano masaktan, paano po magutom. Amen? Nandito ba po ba kayo? Sabi po ng Isaiah 53:3, hinamak siya at tinakwil ng mga tao. Dumana siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinapahalagahan. Nadama po yun lahat ng Panginoon. Kaya kapatid, if that's how you feel, there's a God that can relate to you. Hindi niya sasabihin na hindi valid ang feelings mo. Instead, He understands. Amen. But, even though He understands, according to His words, meron pong proper response sa mga trials and problems. No? Tinawag nga po si Jesus man of sorrows. Bakit? Kasi naranasan niya how sorrowful our life is. Amen? Kaya po, we have this high priest that can understand us. Amen? Kaya paano ka hindi mananampalataya sa Diyos na mapagmahal? Amen? Bakit ka hindi susunod sa Diyos na talagang mahal na mahal ka? Amen po? Number 1, proper response to trials is rejoice. Baliw ka ba, Ate Wilma? Namumblema na ako and then magre-rejoice ako. Magsasaya pa ako. Hindi ko naman sinabi na pag namatay, tatawa ka ng tatawa doon. Hindi. What I mean is, sabi pong ganyan ng James chapter 1, verse 2 to 4. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind, no? Grabe, troubles, tapos iba-iba pa, iba-iba pang flavor. Troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith, okay, again, your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect, complete, needing nothing. Praise God. Yun pala ang goal. For you to become complete, mature, and needing nothing. Patawarin niyo po ako. Dahil pinagpipray ko, mag-mature kayo. And maybe, sinagot ng Lord ang aking panalangin. Gusto mo silang mag-mature? Here's the test. Gusto mong mag-grow yung love nila for me? Here's the test. Because faith that is not tested, it will not be reliable. Yung mga natetest, yun ang reliable. Doon ka makakapagdepende kasi na-test na yan eh. Tested na yan through times eh. Amen? No, patawarin niyo po ako. Talagang, Lord, sabi ko, gawin niyo pong mature ang aking mga kapatid. Character doesn't grow in comfort. Hindi ka mag-grow if you are laging binibaby. Tignan mo yung anak mo na binaby mo. Nag-mature ba siya? Di ba naging bonding? Kakain na lang, hindi makakain mag-isa. Di ko kayo pinapatamaan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ko yun. Huwag kang titingin sa likod.
Yung nasa likod mo yun. Amen po. Kaya po, when trial comes, yes, we can cry. Yes, mapapaluhod ka na lang kay Lord. Pero sabi niya, consider it all joy. Because at the end of this suffering, at the end of this pressure, at the end of this trial, you will be mature in faith. You will be mature in faith. Amen? Alam niyo po, when we go see the Lord, aside sa iyong kaluluwa, ang dadalhin mo is just your character. At ang sabi ni Jesus, the bride whom I am going to present to myself ay walang kulubot, walang dungis. Every time na parang you are suffering, di ba parang ang kinukusot? Parang ang binabrush na parang sakit. But in those sufferings, doon ho natitrim, nasishape ang ating character. At doon mas lalong tumatatag ang ating faith. Tignan mo ang taong madaming pinagdaanan versus sa wala pang pinagdaanan. Ibang-ibang character ng mga taong ang dami ng pinagdaanan. Amen? Pero meron din naman na hindi natututo. Ang tagal-tagal na, hindi pa natututo. I pray we will be someone that will pass the test of the Lord. Amen? At ayoko rin naman na dahil baka sabihin mo, ang suffering na ito ay galing sa Lord. Pero ang totoo pala, ikaw ang nag-cause ng suffering mo. Baka because of bad decisions, that's why you are suffering. Ang sinasabi pong trials and suffering dito, yung kagaya nung kay Job. Wala namang ginawa. He was righteous before God, pero he experienced loss. Okay? Kakaintindihan po. Hindi yung suffering na ginawa mo sa sarili mo, sinasabi ko dito. Amen? Because there are people na sinasabi nila, ay, pinaparusahan yata ako ni Lord. Pero in truth, silang gumawa nun sa sarili nila. Amen? So, yung kind of suffering that Job has experienced, hindi niya control. Tinest lang siya ni Lord. Amen? Nakakasunod po. Rejoice. Sabi mo sa katabi mo, rejoice. Okay? Kasi alam mo, knowing, no? Pag sinabing know, you know, it means intimate knowledge. Hindi lang po yung head knowledge, no? You are fully convinced that after this trial, lalabas kang victorious. Lalabas kang more than conqueror. Amen? So, the purpose of testing is maturity, mga kapatid. No? Mga tao po ngayon, sabi nila, even the young people are like wishy-washy wimp. Okay? What do we mean by wishy-washy wimp? They're weak. Konting problema, suicide. Konting problema, cancel. That is not the will of God for us. Amen? Tinetest po tayo ng Panginoon not to make us give up, not to make us quit, but to really produce that fruit of endurance sa atin. Imaginein mo, di ba? Yung pong mga tumatakbo ng marathon, hindi ho sila yung pagtakbo nila, yun na yun, on the day of laban. Hindi po. On the day, before that day, sila ay nagpe-prepare para po talagang tumindi, tumaas yung kanilang endurance. Amen po? Kaya tayo po is like baitang by baitang, step by step. The Lord wants us to progress in our faith. No? Kaya marami pong nagsasabi, nung ako'y naging Kristiyano, bakit parang mas tumindi pa yung aking mga challenges? Bakit parang pag mas lumalapit ako kay Lord, doon pa lalong humihirap ang aking nararanasan? Welcome to the real world. Ganun po talaga. Huwag po kayong maniwala doon sa mga nagsasabi, pag ano mo si Lord,
You will be blessed. That's half truth. Aside from that blessing and favor ng Lord, there's a lot of testings and trials. Amen? Hindi lang ho puro positive. Kaya madalas, makanini pala na ako mag-attend. Pero sabi ni Peter, Lord, saan naman po kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Saan pupunta? You have no choice but to really persevere, endure, rejoice. Hindi naman po puro sacrifice eh. Hindi naman po puro testing ang buhay, tama? Amen? Yes, there's a season of testing, but hindi naman lahat testing ang buhay. Amen po? Kaya mga kapatid, this is the reality of a Christian life. Hindi dahil tayo ay nagpapakabanal, lumalapit sa Panginoon, exempted ka na sa bagyo. Diba? Sabi ng Lord, pinapaulan ko sa mabubuti at masasama. Ganon din naman. Kung nagkakaproblema ang iba, magkakaproblema din tayo. That's part of life. Pag mo patanggap ito, talagang magkasakit to. Ngayon itanggapan mo na. That's part of life. Amen? So just rejoice. Rejoice. Amen? Kasi alam mo, you will be perfect and mature. Amen po? God is so concerned of our character. Kahit po magkaroon tayo ng physical discomfort, He will allow it just to form our character. Kaya nga, huwag ka lang matigas ang ulo para kagad ka lang makapasa sa test mo eh. Kasi hanggat hindi mo na ipapasa yung test mo, paulit-ulit. Amen po? Kaya mga kapatid, God, no, para po tayong, alam niyo po yung kaserola? Hanggat hindi lumilitaw yung image ni Christ doon sa kaserola, hindi titigil ang pag-mold, ang pagkakaskas doon. Because the goal of God is Christ-likeness for us. When they see you, ang makita nila is the image of Christ. Amen po? Sabi niya, He will conform us to the image of His Son. Kaya sabi ng Romans, do not be conformed to the pattern of this world, but be conformed, diba? In the image of Christ. Amen? Yun po daw ang ating pattern. Yun ang ating modelo. Amen po. Kaya, sabi pong ganyan ni Pedro, sumasang-ayon siya kay James. 1 Peter 1, 6-7. Dahil dito, dapat kayong magalak. Again, rejoice sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang. That's what I'm telling us. Hindi naman lagi may pagsubok. And this is just temporary. Panandalian lang. At dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kahit anumang pinakamahal na ginto o diamond o perlas. No? Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, pupurihin kayo't pararangalan pagdating ni Jesucristo. Amen? This life is a test of faithfulness. That's the only test that we need to pass. That until the end, until we see the Lord face to face or until He comes, makita kanyang tunay na nananampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Amen? Kaya po kapatid, if your faith today is not real, make it real. If you are not serious in following the Lord, now is the time to get serious. Amen po. Hebrews 11:6, hindi makakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap
sa Kanya. Praise the Lord. There's a reward to those who seek the Lord. Not just materially, but sabi, crown of life. Crown of life. And ano po yung nagbibigay ng faith sa atin? The Word of God. Kaya babalik ako dun sa kanina, don't let the Word of God be choked in your life. Huwag mong hayaan masakal yung Word na narinig mo with trials, with pressures of life, and even the intense desire. Sabi ng Bible intense desire to get rich. Kasi if you have that intense desire to get rich, you will fall into many traps. Amen po. Pangalawa, kaya you should pray for wisdom. When you go to trials, hindi pwedeng emotions mo lang ang gumagana. Because madalas, you will commit bad decisions. Marami, we are being bombarded in the internet. Follow your heart. Follow your heart. But, sabi ng Bible, the heart is deceitful. Manloloko. Ang puso, ang emotions natin. You know, emotions is not bad, but being too emotional, yun po yung masama. Our God has emotions. Hindi lang love, but meron siyang wrath. No? Meron po siyang justice in His heart. No? Sabi po nila, bakit ang Diyos na sinasamba mo pumapatay? No? If you read the Old Testament. Because God is not just God of love. He is also just God. Amen po? Kaya, ito po, sometimes it's hard to understand when we go to trials. Amen? Sabi po ng verse 5, ito ang recommendation sa atin, James 1:5. Kung meron mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. So God invites us to pray. Okay? That's the second response in trials. After you rejoice, pray. Okay? Mag-pray ka. If you are going to trials, hindi yung magreklamo tayo ng magreklamo. Instead, we should pray. No, God invites us to pray kasi our God is a generous God. No? Tayo pong mga tao, when a person comes to us again and again and again and again, nananawa po tayo. But our God is different. No? Gusto niya po 'yon kapag tayo ay nagdedepende sa Kanya. He is generous and hindi po siya nababother when we come to Him again and again and again. Yun nga po ang gusto ng Diyos sa atin no? Kaya, ang sabi niya, this is the only condition when you pray. James 1:6, magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon. Dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa ginagawa niya. When we say nagdadalawang isip, in English, double-minded. You are not fully convinced. Half-hearted obedience to the Lord. No? Alam niyo po, when you pray and you ask God, Lord, what is your will? Ano ang dapat kong gawin? Ang heart mo dapat is that whatever the Lord reveals, I am 100% committed to that. Hindi po pwedeng nag-pray ka, may ni-reveal sa'yo si Lord, and then you will not follow. Kailangan po sabi, kapag humingi ka ng guidance sa Lord, in your heart, committed ka na kahit anong sabihin ng Lord, I will do it. That's the meaning of not being double-minded. No? Kaya po, wisdom allows a person to see that God causes all things to work together for good for those who love Him. Yan po ang pangako ng Lord sa atin. Everything works together for good for those who love God. Hindi ho ito applicable sa inyo if you don't love God.
Sabi niya, nagkakalakip-lakip ang lahat, mabuti man o masamang nangyayari sa'yo for your good. No? Kaya nga po, meron akong narinig, sabi niya, things are not happening to you. Things are happening for you. Nangyayari yan para sa'yo. Hindi yan nangyayari sa'yo. Nangyayari yan para sa'yo, para sa ikabubuti mo. Amen? And here's a warning to those who are poor and rich. No? Sa verse 9 ng James, sabi niya, dapat ikagalak ng mga mahihirap na kapatid kay Kristo ang pagpaparangal ng Diyos sa kanila. Ang mga mayayaman naman na kapatid kay Kristo ay dapat ding ikarangal ang pagkakababa sa kanila ng Diyos. Dahil lilipas sila katulad ng mga bulaklak sa parang. Natutuyo ang mga damo sa matitinding sikat ng araw, nalalagas ang mga bulaklak nito at kumukupas ang ganda. Ganoon din naman ang isang mayaman, mamamatay siya sa kasaganaan at paghahanap buhay niya. Ang ibig lang pong sabihin nito, if tingin mo you are poor, rejoice because you have the greatest treasure and that is Christ. At kung ikaw naman kapatid ay may pera, sabi niyang ganyan, honor the Lord in your humiliation or mag-humble ka. Kasi kapatid kahit mayaman ka, mamamatay ka din naman eh. Hindi ko naman sinabing bukas o mamaya na. Amen po. Ang ibig lang sabihin, mayaman man o mahirap, parehas lang ang ating pamantayan. Walang favorite ang Lord na mayaman to, pasok ka na. Hindi. Amen po. Sabing ganyan, mayaman ka, mahirap ka, our real treasure is Christ. You cannot, Lord, no, hindi mo pwedeng pagyabang, mapera ka, ang dami kong sasakyan, ang dami kong business, ang dami kong ipon. No? At kung mahirap ka naman, hindi mo rin pwedeng sabihin, mahirap ko, kawawa naman ako. Hindi, because our treasure is Christ. Amen po. Kaya ang comfort po sa atin ng Romans 8:18 para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Meron pong future glory for those na talagang mananampalataya ng ating Panginoong Yesus. Amen? Alam niyo po, ang pananampalataya, hindi siya positive thinking. Nasasabihin niya, ay wala yan. Dinideclare niya, diba? Na wala yan. Hindi. Nire-recognize niya, yes, I have a problem today, but yung pain ko, hindi niya kayang pantayan yung future na promise ng Panginoon sa akin. Amen? Ano ba yung promise ng Lord sa atin? Sabi sa Revelations chapter 2, 21 verse 4, papahirin ng Diyos ang lahat ng mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang pagdadalamhati, wala nang pag-iyak, at wala nang sakit. Sapagkat lumipas na ang mga dating mga bagay. So when Christ returns, eto na yung ating magiging kalagayan. Wala nang kamatayan, wala nang pagdadalamhati, wala nang pag-iyak, at wala nang sakit. Kaya, kapatid, tis-tis tapang bagyangin. Amen? Because our future glory is greater sa mga nararanasan nating paghihirap ngayon. Amen? Kaya huwag kang tatalikod kay Lord. Kapit ka lang kay Lord. Amen? Amen po. Number 1, rejoice. Number 2, pray for wisdom. Number 3, this is our last point. Persevere until the end. Sabi ko nga po, huwag tayong tumalikod kay Lord. Huwag tayong tumigil maniwala that God is good. Despite ng ating mga nararanasan, huwag kang padaya na sasabihin ng kaaway, ganyan si God. Huwag mo na siyang iserve kasi ganyan siya. Malupit siya. Hindi po, that's a lie. Amen? So, sabi pong ganyan, tuloy natin, James 1:12.
Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan. That's the ultimate prize. Kapatid, yumaman ka man, naging number 1 ka man, na pinakamayaman sa buong mundo, can you buy eternal life? Wala. Wala kang kayang ibigay to get eternal life. Kung hindi lang yung totoong pananampalataya kay Jesus Christ. Amen? Kaya nga po sabing ganyan, na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya lagi ko pong pinagpipray, Lord, tulungan mo aking mga kapatid to love you more and talagang mag-mature sila. And I pray ganun din po yung maging prayer nyo. Lord, help me to love you more. Kung tingin mo ngayon, parang di kita mahal, Lord. Now, ask the Lord, change my heart, Lord. Make a spiritual surgery in my heart, Lord. No? Yung heart na to, Lord, is mamahalin ka. Yung heart na to, Lord, gustong sumunod sa'yo. Amen? Because we can't do it. Ang flesh na ito, gusto niya magpahinga na lang. Sabi ko nga po, kung papakinggan ko yung flesh ko, matod ko pang gangeni. Bakit? 2 days na akong walang tulog. Nung Sabado, 2 hours lang ang tulog ko. I mean, Friday, 2 hours lang ang tulog ko. Ngayon, 4 hours. Praise God. Bakit? No? This is all for the glory of God. Eh, kaya bang na naman natin, Wilma? Wala. Pinili mo yan. Panindigan mo yan. No. What I'm saying is, it's worth it. Yes, pagod ka ngayon, but it's worth it. In eternal life, forever ka nang magpapahinga sa piling ng Panginoon. But now, magtrabaho ka muna for the glory of God. Amen po. Kaya mapalad po ang mga nagmamahal sa Lord. Amen? Hindi dahil magbibless ka. Ne? Ay, Ate Wilma kasi maglingkod dyan, Lord, din yan ang sakin. Ali. Amen? That's not the goal. The goal is to love Christ. The goal is to have Christ in our lives. Amen po. Kaya sabing ganyan, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan. At hindi rin siya nanunukso ng kahit ano. Kaya po hindi natin pwedeng sabihin, galing kay Lord ito. The temptation, no? The trials. No, God is allowing it for us to be built up. No? And wag mo ring itrap ang sarili mo sa problema. That's what I'm saying kanina, na baka ikaw din mismo ang nagkukos ng problem mo. Amen po. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kaya huwag kayong padaya. Huwag mong isipin na God is so harsh. Na-experience ko to, ang lupit ng Diyos. Ganyan ka naman, Lord. No. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos. Ang ganda ng English nito eh. Every good and perfect gift comes from the Lord. Amen. Na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Hallelujah! We serve a God that do not change. Diba? Itang parang pag wala sa mood, ika-curse ka. Pag nasa mood, i-bless ka. No! The God that we serve is consistent. Hindi ho siya nagbabago. He was the same yesterday, and He's the same today and in the future. Amen po. Kaya makakapagtiwala, makakapanampalataya ka sa Diyos kasi hindi siya nagbabago. If He was good the last time that the times na napapakinggan or na babasa natin sa Bible, He's still the same God that we serve today. Siya yung Diyos na bumubuhay ng mga pangatahid dati, nag-o-open ng mga eyes ng mga bulag, nagpapalakad sa mga pilay. He's still the same God that can do miracles in our lives today. Amen po? Kaya kapatid,
Love the Lord. Follow the Lord. Amen po. Do not let your faith be choked because you want to get so many wealth in this life. Diba? Yung para lang magkapera, kahit wala ng worship, kahit wala ng prayer. Amen. That's not the life that God wants us to have. Amen po. Ang gusto ng Diyos is a close relationship. An intimate relationship sa atin. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, persevere. Do not quit. Amen. Magpatuloy po tayo. And dito na po ako magtatapos. May nakuha po ba tayo? Number 1, rejoice. Number 2, pray. And number 3, persevere. Amen? Sana po paglabas natin sa lugar na ito, we can confidently say, I have real faith in God. Amen? Hindi mo lang sasabihin, I'm a Christian, but you'll say, I'm a follower of Jesus Christ. Amen. Kaya mga kapatid, tumayo po tayong lahat. Sabi ng Matthew 7:13-14, pumasok kayo sa makitid na pintuan, sapagkat ang pintuan na papunta sa kapahamakan ay maluwang, at ang daan ay malapad, at marami ang dumaraan doon. Ngunit makitid ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. Kakaunti lamang ang nakakasumpong nito. Kapatid, don't choose an easy life. Don't pray for an easy life, but pray for the strength of God. Na kahit anuman pong daanan po natin, mapagtagumpayan natin. Amen? Because the road, patungo sa life daw, to eternal life, is narrow, masikip, and you need to persevere para talagang makapunta ka hanggang doon sa dulo. Amen? Ano sabi po dito, kakaunti lamang ang nakakasumpong nito. I pray kabilang po tayo doon sa mga kakaunti na yon.